Nalalapit na ang makamta ng Filipino seafarers ang karagdagang proteksyon at pagsusulong ng kanilang kapakanan. Ito ay dahil pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa panukalang pagbuo ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Ang update sa panukalan na yan at sa ibang priority bill sa Senado, alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Sinertipikahan bilang urgent ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang Magna Carta for Filipino Seafarers o ang Senate Bill 2221. Layo ng panukalang batas na tugunan ang mga problema sa domestic laws hinggil sa training at accreditation ng ating mga Filipino seafarers. Ilang mahalagang panukalang batas na rin ang lumusot sa Senado sa sesyon kahapon. Kabilang dito ang Senate Bill 2001 o ang New Philippine Passport Act na magbubukas sa makabagong passport na angkop sa international standards at mas mapapabilis na application process. Lumusot din sa Senado kahapon sa ikatlong pagbasa ang PPP Bill o ang panukalang batas na layong palakasin ng public-private partnerships. Isa ito sa prioridad na bill ng Marcos administration. Sa ilalim ng panukalang batas, mas paiigihin ang kasunduan sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor. Inaasahan din itong mas mapapalakas ang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Aligning with the vision to build better more. To our cooperation and support to this measure, we are confident that we are bringing about positive change by forging strong partnership with the private sector and harnessing their invaluable resources for national development. Lusot na rin sa third reading ang Senate Bill 1846 o ang Internet Transactions Act na layong mas protektahan ang mga consumers laban sa mga manloloko sa internet. Naniniwala si Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat gawing prioridad ang panukalang batas dahil na rin sa sandamakmak na scammers na pumapaligid ngayon sa internet. We also like to put that we can also counter-argue all the scams that are happening now in the internet. Is an emergency. I think lahat po tayo natamaan na ng scam sa internet. Lusot na rin sa third reading sa Senado ang panukalang pagpapalawig ng Centenarians Act kung saan hindi na kailangan maghintay ng mga senior citizen na umabot sa 100 years old bago makakuha ng ayuda mula sa pamahalaan. Sa ilalim kasi ng bill, sa edad na 80 years old, mabebenepisyohan na sila ng 10,000 pesos. Habang 20,000 pesos naman pagtungtong ng 90 years old. 100,000 pesos naman kapag 100 years old. Daniel Manalastas, para sa Bayan.